Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ruben. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Davao. Huwag na huwag kang pupunta sa bahaging iyon ng kagubatan, Ruben. Masyadong delikado. Bukod sa napakasukal, nagkalat din sa lugar ang mga alimatok. Sinasabi din nila, may naninirahang matandang mambabarang sa lugar. Wika ni Mang Mitoy. Nang mga panong ito ay 9 na taong gulang pa lamang si Ruben. Lumaki sa pangalaga ng kanyang lolo Mitoy dahil maaga itong naulila sa mga magulang. Ang kanyang ina ay namatay sa aksidente at ang ama ay nasawi sa kalagitnaan ng pangangaso sa kagubatan. Hindi ba doon din sa gubat na yun namatay si tatay? Tanong ng paslit na si Ruben. Oo, sa mismong gubat na yon. Pumasok ang tatay mo at hindi na muling nakalabas. Kaya pinagbabawalan kitang pumasok sa lugar. Tugon ni Mang Mitoy. Di may mas dahilan akong pumasok doon namatay si tatay. Hanapin ko yung katawan niya para maibalik sa atin at mailibing ng maayos. Wika ni Ruben. Ay nako, hindi ka nakikinig sa mga sinasabi ko. Ang tatay mo ay isa sa mga matatapang na tao dito sa baryo. Isa din siya sa pinakamatalinong mga ngaso. Pero maging siya, hindi nakabalik. Walang bakas na naiwan. Walang palatandaan. Ayokong pati ikaw ay mawala. Ikaw na lang ang natitirang alaala ng iyong ama. Tugon ni Mang Mitoy. Nag-iisang anak nito ang ama ni Ruben. Kaya gano'n na lang ang pag-iingat ng matanda sa apo. Sa paglipas ng taon, lumaking masunurin si Ruben hanggang sa naging binata ito. Kinalakyan niya ang simpleng pamumuhay. Tinalikuran ang dating pangarap na maging mangangaso kagaya ng ama. Sinikap ni Mang Mitoy na pag-aralin ang binata sa sekundarya para kahit papano ay magkaroon nito ng magandang kinabukasan. Lumipat din sa bayan ang maglolo para mailayo si Ruben sa buhay na kinalakihan ng kanyang ama. Ngunit sadyang matimbang ang tawag ng pangarap ng binata. Matapos mag-aral ng sekundarya, naganap ito ng trabaho. Hindi inaasahang nakapasok ito bilang boy sa isang tahanan. Ang may-ari ng bahay ay mangangaso. Dito nakilala ng binata ang kaibigang si Nilo. Naging malapit ang dalawa dahil sila ang palaging magkasama sa tahanan. Bihira ding umuwi ang kanilang amo. Sa tuwing darating ito ay may dalang hayop na nahuhuli galing sa pangangaso. Ito lang ang tatandaan mo, Ruben. Ayaw ni amo na pinakikialaman ang kanyang mga kagamitan. Bawal ka rin pumasok sa bodega sa baba. Maliban na lang kung siya mismo ang nag-utos sa'yo. Wika ni Nilo habang iniikot sa paligid ng tahanan si Ruben. Ano ba ang pangalan ng amo natin? Hindi ko pa siya nakikita simula nang makapasok ako dito eh. Tanong ni Ruben. Brandon ang pangalan niya. May katandaan na din pero matipuno yung pangangatawan. Mukha lang suplado pero mabait naman. Tugon ni Nilo. Walang kalamalamang dalawang umuwi pala ang kanilang amo. Laking gulat ni Ruben nang makita nito ang isang malaking kulungan na may laman na buhay na lalaking usa. O Nilo, nandyan na ba yung kulungan na yan? Parang ngayon ko lang kasi nakita eh. Tanong ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Nilo. Dali-daling hinila papasok si Ruben sa loob ng mansyon. Hindi, Ruben. Nandito si boss. Magbadali ka. Baka hinahanap na tayo. Wika ni Nilo. Hindi nga ito nagkamali. Dahil habang naglalakad sa loob ng bahay, sinalubong sila ni Aling Marcia. Nandito pala kayong dalawa. Abay, kanina pa dumating si Senyor Brandon.
Pumunta na kayo sa garahe nang matulungan niyo siyang ibaba ang mga gamit sa sasakyan. Wika ng matanda. Mabilis na lumabas sa garahe ang dalawa. Nakita ang isang matandang lalaking nakangiti. O mabuti naman, nandito na kayo. Pakibaba ng mga gamit ko sa kotse. Nilo, ingatan mo ang mga kahon na yan ha. Dahil bala at mga baril ang laman yan. Wika ni Mang Brandon. Opo amo, ako na po ang bahala. Tahimik naman si Ruben ng mga sandaling iyon. Habang nagtatrabaho, hindi nito maiwasang tignan ng amo. Makikita ang bakas ng karanasan sa mukha nito. Mga pilat at sugat na marahil ay mula sa mga nakaraang pangangaso. Matapos ipasok ang lahat ng gamit sa bodega, ipinatawag ng amo si Ruben para kausapin. Ruben, pinapatawag ka ni boss. Huwag kang mag-alala, mabait yun. Malamang kakausapin ka lang niya tungkol kung saan ka nang galing at magtatanong ng ilang bagay tungkol sa'yo. Wika ni Nilo. Tumango naman ang binata at kagad pumunta sa opisina ni Mang Brandon. Nakita nito ang matandang nakatayo sa tabi ng bintana habang pinagmamasdan ang tanawin sa labas ng bahay. Ikaw pala ang bagong katawang ni Nilo sa gawain dito. Kilala mo naman siguro ako ano? Maaari ko bang malaman kung taga saan ka at paano ka napunta dito sa bayan? Tanong ni Mang Brandon. Oho, naipaliwanag ko sa akin ni Nilo ang lahat. Nakatira po ako dun sa kabilang baryo malapit sa paanan ng kabundukan. Naganap lang po ako ng mapapasukan dito sa bayan para kahit papano matulungan ko naman po yung lolo ko. Pagpapaliwanag ni Ruben. Malapit ka pala sa kabundukan. Sabihin mo nga sa akin, maganda ba sa lugar na pinanggalingan mo? Sa totoo lang, kahit isa akong maangaso, ni minsan hindi ko pa nagalugad yung kabundukan sa kayong gubat natin dito. Siguro isang araw magpapasama ako sa'yo para malibot ko naman ang sarili kong bayan. Wika ni Mang Brandon. Oo, malapit po yung dati naming tirahan sa paanan ng kabundukan Sakop po kami ng baryo ng San Martin kaya medyo malayo po kami sa bayan. Nahihirapan na po kasi ang lolo ko para mamili kaya lumipat po kami dito sa kabisera. Tugon ni Ruben. Nagkwentuhan patungkol sa ilang bagay ang dalawa. Hanggang sa mabanggit ni Ruben ang tungkol sa kanyang ama. Totoo ba ang sinabi mo? Maangaso din ang tatay mo. Anong nangyari? Bakit hindi na siya nakabalik? Tanong ni Mang Brandon. Hindi ko po alam ang totoong dahilan kung bakit hindi na nakabalik yung tatay ko pero ayon kay lolo, pumasok sila sa kagulangan tapos hindi na muling nakalabas. Tugon ni Ruben. Marami na akong naririnig na kababalagan sa bahaging yon ng gubat. Ang sabi ng ilan, may mambabarang daw na nakatira sa lugar na yon. Kaya natatakot ang maraming mangangaso na pumasok May ilan namang nagsabi na pag-aala-gala daw sa lugar na yon ng isang amumongo. Noon gusto ko ring pasukin ang lugar na yon pero kalaunan, hindi ko alam kung bakit biglang nawala yung interes ko Wika ni Mang Brandon. Sinabi ko din kay lolo noon paglaki ko, hanapin ko si tatay para maiuwi ang bangkay niya. Pero gaya nyo, nawala rin yung interes ko na pasukin yung kagulangan. Sa isip-isip ko, wala naman ako mapapala dun Tugon ni Ruben. Hindi nito inaasahan ang susunod na sasabihin ng amo. May karanasan ka ba sa pangangaso, Ruben? Sa nakikita ko sa'yo, batak ang katawan mo Sanay ka sa mabigat na trabaho kaya naisip ko, baka kahit papano may alam ka sa panguhuli ng mga hayop. Tanong ni Mang Brandon. Marunong po akong manghuli ng ibon at maliit na hayop, pero hindi po kagaya nyo. Wika ni Ruben. Sapat na yung karanasan na yon.
Sa susunod na lakad ko ay sasama kita ha. Sasanayin bilang maangaso. Nakikita kong malaki ang pag-asang maging mahusay ka sa larangang ito. Sayang ang katawan mo kung hindi mo gagamitin sa tama. O siya, ipapatawag na lang kita kapag may papagawa ako. Wika ng matanda. Lumabas na sa silid si Ruben. Dumiretso sa labas ng tahanan kung nasaan si Nilo. Kasalukuyan itong naguhugas ng sasakyan ni Mang Brandon na punong-puno ng putik. Ano? Nakilala mo na yung amo natin? Tanong ni Nilo. Oo, nakilala ko na siya at gaya ng sinabi mo. May pagka-strikto pero nararamdaman kong mabait siya eh. Inaya niya pa nga akong sumama sa pangaso eh. Wika ni Ruben. Talaga? Bihirang mag-aya si amo sa mga katulong niya. Maswerte ka kung ganun ha. Nakuha niya kagad ang tiwala mo. Muling wika ni Nilo. Matapos ang trabaho ay nagpahinga ang dalawa. Kinabukasan maagang bumangon upang maglinis sa paligid. Habang nagwawalis ipinatawag ni Mang Brandon si Ruben. Bakit po amo? May kailangan po ba kayo? Tanong ng binata. O Ruben, halika. Samahan mo ako sa bodega. May ilang bagay akong gustong ipakita sa iyo. Sa susunod na linggo lalakad uli ako eh. Mangangaso ako at gusto kong sumama ka. Pagpapaliwanag ni Mang Brandon. Sumunod ang binata papunta sa bodega. Tumambad sa kanya ang napakaraming koleksyon ng baril at iba pang kagamitan sa pangangaso. Ang mga nakikita mong kagamitan ay ilan lang sa mga paborito kong gamitin. Mamili ka sa mga baril na yan at tuturuan kita kung paanong gamitin. Wika ng matanda. Hindi makapaniwala si Ruben sa sinasabi nito. Walang pagdadalawang isip siyang lumapit sa mga nakasabit na baril at nagsimulang mamili. Ngunit walang natipuan ng binata. Kaya naman ibinaling nito ang tingin sa mga pana. Mas gusto ko pong gamitin ng isang to. Tahimik, tapos magaan. Wika ni Ruben. Aba mahusay ah. Alam mo kung ano ang dapat gamitin. Tamang-tama. Dahil baboy ramo ang bala kong hulihin sa susunod na linggo. Hindi bagay ang maingay na baril sa lakad na yon. Pag-aralan mo kung paano gamitin ang panang yan. Para sa susunod na linggo handa ka na. Wika ni Mang Brandon. Sinamahan nito si Ruben sa likod ng tahanan kung saan maaari siyang magsanay. Walang ibang ginawa ang binata kung hindi pag-aralan ang paggamit ng pana. Hindi nagtagal ay nagamay niya ito. Nagulat si Mang Brandon. Napakabilis matuto ng binata. Meron kang natural na husay sa paggamit ng pana. Masisigurado kong handa ka na. O siya, magpahinga ka. Wika ng matanda. Tinignan nito ang mga tama ni Ruben. Hindi makapaniwala na gawa ito ng isang baguhan na noon pa lamang nakahawak ng ganong uri ng sandata. Sumapit ang araw ng pangaso. Hindi maipaliwanag ni Ruben ang mararamdaman. Nakasakay ito sa likod ng kotse nang tawagin siya ni Mang Brandon. Ruben iho, dito ka sa loob nang may makausap naman ako. Medyo malayo ang biyahe natin eh. Wika ng matanda. Pumasok ang binata sa sasakyan. At habang nasa biyahe nag-uusap ang dalawa tungkol sa mga bagay-bagay. Pinaliwanag ni Ruben ang tungkol sa kanyang kabataan at ang pangarap nito na maging mangangaso. Inabot ng halos 1.5 oras ang biyahe bago sila nakarating sa lugar. Nagulat si Ruben dahil ang lugar kung saan sila huminto ay ang mismong daan papunta sa Kagulangan. Malapit lang po dito yung dati naming bahay. Naroon lang ho sa kabilang dako at ang daang ito papunta sa Kagulangan.
Wika ni Ruben. Oo Ruben, papasukin nating dalawang lugar na ito. Hindi ba pangarap mo makapasok sa kagulangan? Pwes ito na ang pagkakataon mo. Wala kang dapat ikatakot dahil may makasama tayong tauhan. Wika ni Mang Brandon. Hindi naman po ako natatakot eh. Hindi lang ako makapaniwala na sa wakas mapapasok na natin yung lugar na to. Nandito pa rin po kasi sa akin yung pag-asa na makikita ko yung katawan ng tatay ko eh. Wika ni Ruben. Kung ganon, ano pang inaantay natin? Simulan na natin ang pag-akyat para hindi tayo buti ng tangali. Wika ni Mang Brandon. Habang naglalakad, nanumbalik kay Ruben ang mga alaala ng kanyang kabataan. Ang lugar na yon ang nagsilbing palaruan para sa binata. Ilang taon ang nakalipas nang umalis sila sa lugar, kaya malaki ang pinagbago ng paligid. Lalo nang kumapal ang mga puno at halos hindi na makita ang dating daanan. Gayunpaman, kabisado ni Ruben ang lugar, kaya nauna itong naglakad sa pangkat. Mas mabilis ang daanang ito papunta sa ilog, amo. Madali nating mararating ang kabilang bahagi ng ilog dahil may tulay na gawa sa natumbang puno ng bulis sa gawing yun. Wika ni Ruben habang itinuturo ang daan. Kinakailangan nilang tumawid sa ilog bago marating ang paanan ng kabundukan na sumasakop sa kagulangan. Kung ganon, yon ang daang tatake natin. Wika ni Mang Brandon. Matapos makatawid sa ilog, nagpasya silang magpahinga sandali. Lalo pat nakita ng mga ito kung gaano katarik ang daan paakyat sa kagulangan. Habang naghahanda ng makakain, isang matanda ang lumapit sa kanila upang makahingi ng tubig. Magandang umaga sa inyo. Maaari ba ako makahingi ng tubig? Mangyari kasi nabitawan ko sa daan ang aking sisidlan. Natapon ang lahat ng laman eh. Kaunti lang naman ang kakailanganin ko. Sakto lang para makarating ako sa itaas. Wika ng matanda. Nagulat si Ruben sa sinabi nito. Alam niyang walang nakatira sa kagulangan. Pero dahil sa haba ng panahong nawala siya, naisip ng binata na maaaring may ilang residente ang naninirahan sa bandang paanan nito. Bigyan mo ng tubig ang ating panauhin, Ruben, nang makatuloy siya sa paglalakbay. Wika ni Mang Brandon. Kinuha ng binata ang sisidlan nito. Nilagyan ng tubig. Bago umalis ang matanda, nagtanong ito sa kanya kung ano ang pakay nila sa lugar. Napapansin ko, sa loob ng mahabang panahon, kayo pa lang ang grupong nagpunta sa lugar na ito. Maaari ko bang malaman ang pakay nyo? Tanong ng matanda. Papasukin namin ang kagulangan, Manong. Mga mangangaso ang kasama ko. Wika ni Ruben. Mangangaso? Ano naman ang huhulihin nyo sa kagulangan? Ay parang wala naman akong nakikitang hayop doon na pwede nyong tugisin. Mamaya niyan, kayo pa ang habulin ng mga yon at gawing hapunan. Wika ng matanda. Napatayo si Mang Brandon dahil sa sinabi nito. Anong ibig niyong sabihin, Manong? Ano pong uri ng hayop ang nakatira sa kagulangan? Tanong ni Mang Brandon. Maraming uri ng hayop ang nakatira doon. Mula sa pinakamaliit na alimatok hanggang sa pinakamalaking sawa. Nagkalat din sa lugar na to ang mga paniking sumisip-sip ng dugo. Hindi ko pa nababanggit ang makamandag na insektong nananahad sa mga tuyong dahon sa pinakapaanan ng gubat. Wika ni Tandang Escobar.
Mukhang masaya nga ang pumasok sa kagulangan ah. Maraming salamat sa pagpapaalala, Manong. Wika ni Mang Brandon. Walang anuman. O siya, mauuna na ako at baka abutan pa ako ng ulan sa daan. Wika ng matanda. Matapos ay umalis na ito. Kilala mo ba yung matandang yon, Ruben? Tanong ni Mang Brandon. Ngayon ko lang din siya nakita dito, amo. Hindi ako sigurado kung matagal na siyang naninirahan o bagong lipat lang eh. Hindi rin kasi ako madalas magpunta sa lugar na to. Ang totoo lang, ngayon lang nga uli ako nakapasok dito sa loob ng ilang taon. Tugon ng binata. Ganun ba? O siya, tapos na magpahinga ang lahat. Magpatuloy na tayo sa pag-akyat. Mukhang aabutin tayo ng malakas na ulan ah. Kailangan nating marating ang tuktok ng burol bago tuluyang bumagsak ang ulan. Wika ni Mang Brandon. Nagpatuloy sa paglalakad ang pangkat. 30 minuto ang nakalipas. Narating nila ang tuktok ng burol. Doon nagtayo ng mga tolda. Inilabas ng mga tauhan ni Mang Brandon ang kanilang mga baril. Bakit po nila inilalabas ang mga dalang baril? Malayo pa po tayo sa mismong lokasyon. Ilang kilometro pa ng malawak na kagubatan ang kailangan nating daanan. Tanong ni Ruben. Hindi nating kabisado ang lugar na ito, kaya mabuti ng maganda. Delikado ang kagubatan, lalo na kung gabi, Ruben. Kaya hindi ka dapat magtiwala. Wika ni Mang Brandon. Sang-ayon naman si Ruben sa sinabi nito. Dahil maging ang kanyang lolo Mitoy, palaging nagbibilin sa kanya tungkol sa lugar. Nang gabing iyon ay bumuhos ang malakas na ulan. Nanatiling nakabantay ang mga tauhan ni Mang Brandon. Hindi rin makatulog si Ruben dahil ito ang unang beses niyang matutulog sa kagubatan sa loob lamang ng isang tolda. Kinabukasan maagang nagsipagbangon ng pangkat at habang nagpapakulo ng tubig para sa kape. Muli na namang nakita ni Ruben ang matandang nangingi sa kanila ng tubig. Meron siyang pasan ng mga tuyong kahoy. Inilapag ito ng matanda at naupo upang magpahinga. Nilapitan ito ni Ruben upang kausapin. Manong, malapit lang ba yung tahanan niyo dito? Tanong ni Ruben. Nagulat ang matanda nang makita ang binata. Aba, ay kayo na naman. Hindi ko akalaing tutuloy kayo sa pag-akyat ah. Napakalakas ng ulan kagabi. Tugon ng matanda. Hindi naman po kami naabutan sa daan kaya ayos lang. At isa pa, desidido ang amo kong mangaso sa kagulangan eh. Wika ni Ruben. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, binata. At sana naman sundin mo ang payo ko. Delikado ang pagpasok sa kagulangan. Wala pang taong pumasok sa lugar na yon ang nakalabas. Kaya hanggat maaari, huwag nyo nang ipilit ang pagtuloy. Wika ng matanda. Alam ko rin ho yun, Manong. Pero desisyon po ng amo ko'y masusunod eh. Hindi po ako pwedeng tumanggi. Gustuin ko man, natatakot ako mapagalitan. Wika ni Ruben. Alam mo, higit kanino man ang panganib na dala ng kagulangan. Dito namatay ang iyong ama at walang nakitang bakas ng kanyang mga labi. Kaya kung pinapahalagahan mo ang buhay mo, umalis ka na. Tugon ng matanda. Matapos ay muli nitong pinasan ang kanyang dalang panggatong at umalis sa lugar. Teka, sandali Manong, maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Wika ni Ruben. Escobar. Escobar ang pangalan ko. Tugon ng matanda. Nagpatuloy na ito sa paglalakad hanggang sa tuluyang maglaho sa kadiliman ng gubat.
Napansin naman ni Mang Brandon na nakikipag-usap ang binata kaya tinawag niya ito. Sinong kausap mo dyan, Ruben? Mabilis na lumapit si Ruben at tumugon. Yung matanda po kahapon na nangingi ng tubig sa atin. Nakita ko siya uli eh. May mga tinanong lang ako na ilang bagay. Wika ni Ruben. Ganun ba? O siya, maganda ka na. Tapos na magkape ang mga tauhan ko. Teka, sandali lang po amo. May sinabi po kasi siya sa akin eh. Tungkol sa pagpasok natin sa kagubatan. Masyado daw pong delikado kaya pinayuhan niya akong magdang tumuloy. Pero syempre, kayo pa rin po masusunod. Wika ng binata. Alam mo bang sa delikadong pamamaraan ako nabubuhay? At isa pa, hindi ba gusto mong matuklasan ang nangyari sa iyong ama? Wika ni Mang Brandon. Oo naman po amo. Gusto ko rin po iuwi ang mga bangkay niya para mabigyan ng maayos na libing. Pangarap ko ito simula pa pagkabata. Tugon ni Ruben. Kung ganon, wala naman palang dahilan para hindi tayo tumuloy. Ngayon kung handa ka na, aalis na tayo. Wika ni Mang Brandon. Nagsimula nang umakyat ang pangkat nila Ruben at habang papasok sila sa lugar, lalong kumakapalang mga puno at mga baging na nakabalot sa mga ito. Mukhang totoo nga na walang nakakapasok sa gubat na ito ah. Wala pa akong nakikitang palatandaan o bakas na mga tao. Wika ni Mang Brandon. Nasa bungad pa lang sila ng kagulangan. Nang mga sandaling iyon, ngunit nahihirapan ng makapasok ang pangkat. Kagaya nga ng sinabi ni Lolo Timoy, mahirap pasukin ang gubat na ito, kaya paniguradong mahirap ding makalabas. Tugon ni Ruben. Sa isip ng binata, ito marahil ang dahilan kung bakit hindi nakabalik ang kanyang ama. Patuloy na naglakad ang pangkat. Napansin ng binata na hindi naghahanap ng pwesto ang mga tauhan ni Mang Brandon na tila ba may kung anong sinusuyod sa agubatan. Mukhang mailap ang hinahanap ko ah. Maganda kayo dahil baka manatili tayo ng ilang araw dito. Wika ni Mang Brandon. Inabot lang ng maghapon ng pangkat sa loob ng gubat. Ngunit hindi man lang sila nakakita ng kahit ligaw na hayop na maaari nilang hulihin. Bumalik ang mga ito sa paanan ng kabundukan upang magpalipas ng gabi. Kinausap ni Mang Brandon ang mga tauhan. Hindi sinasadyang narinig ni Ruben ang mga ito. Mukhang wala naman sa lugar na to yung hinahanap nyo, boss. Talagang mailap ang isang yon. Lalo pat alam niyang tinutugis natin siya. Wika ng isa sa mga tauhan ni Mang Brandon na itago na lang natin sa pangalang Bart. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nahanap ang mambabarang na yon. Nanlaki ang mga mata ni Ruben nang marinig ang sinabi ng matanda. Napagtanto nito na hindi hayop ang tinutugis ng grupo kung hindi isang mambabarang. Sa isip niya, ano ang magiging panama nila sa isang mambabarang? Alam ni Ruben ang kakayahan ng mga ganitong nilalang. Marahang naglakad ang binata palayo. Hindi ito nagpalata. Alam niya na ang totoong pakay ni Mang Brandon. Kinabukasan, madilim pa lang ay naglakad ito papunta sa kabilang dako. Sinubukan ni Ruben na hanapin ang tahanan ni Tandang Escobar. Hindi naman nabigo ang binata. Nakita nito ang isang kubo na nasa tabi ng maliit na talon. Umuusok sa bandang kusina, kaya alam ni Ruben na gising na ang sino mang nakatira sa lugar. Kumatok si Ruben. Ilang minuto lang ang nakalipas ay pinagbuksan nito ng matanda. Mukhang naligaw ka yata, binata. Anong maitutulong ko sa iyo?
Tanong ng matanda. Tandang Escobar, may sasabihin po sana ako at may itatanong na din. Wika ni Ruben. Ganun ba? Sabihin mo sa akin kung anong gusto mong sabihin at doon ko sasagutin ang katanungan mo. Wika ni Tandang Escobar. Huminga ng malalim si Ruben. Nagsimula itong magkwento. Hindi po hayop ang hinahanap ng amo ko dito sa lugar, kung hindi isang mambabarang. Ngayon, ang katanungan ko po, meron bang nakatirang mambabarang sa gubat? Wika ni Ruben. Napangiti si Tandang Escobar sa tanong ng binata. Kalaunan ay tumawa ng malakas. Mambabarag? Nako, paano naman nasabi ng amo mo na may mambabarang sa lugar na ito? Ang mga taga-syudad talaga, oo. Ang mabuti magkape ka muna nang mainitan yung sikmura mo kung ano-anong sinasabi mo Tugon ni Tandang Escobar. Yun po ang narinig ko sa kanila at hindi sila titigil sa pagsuyod sa buong kagulangan hanggat hindi nila nakikita ang mambabarang na yun. Hindi ko alam ang buong kwento, Manong, pero sigurado kong seryoso ang amo ko. Muling wika ni Ruben. Kung ganon, wala siyang mahanap na mambabarang sa lugar na ito. Ay nako, mga mayayaman talaga. Nagsasayang lang ng pera sa mga walang kwentang bagay. Ang mabuti pa, bumalik ka na sa grupo mo pagkatapos mong magkape. Wala kayong mapapala dito kahit anong gawin niyo. Tugon ni Tandang Escobar. Hindi na nagsalita pa si Ruben. Matapos ubusin ang kape ay bumalik ito sa kampo. Nakita ng binata na nagkalat ang mga kagamitan. Wala na sa lugar ang mga tauhan ni Mang Brandon. Nakahandusay naman sa lupa ang matanda. Amo, naririnig niyo ba ako? Ano pong nangyari dito? Nasaan po mga tauhan niyo? Tanong ni Ruben. Nagmulat ang matanda. Laking pasasalamat nito nang makita ang binata. Mabuti na lang at dumating ka. May kung anong nilalangan lumabas mula sa gubat. Sinugod kami. Maraming maliliit na itim na hayop, mukhang paniki. Pero alam kong hindi pangkaraniwang paniki ang mga yon. Isa-isang kinagat ang mga tauhan ko. At ang malaking nilalang naman, tinangay ang mga walang malay nilang katawan. Wika ni Mang Brandon. Habang nagpapaliwanag ang matanda. Biglang nakarinig ng kaluskos si Ruben. Kaya dali-dali nitong dinampot ang kanyang pana. Inalalayan si Mang Brandon papunta sa ligtas na lugar. Dito lang po kayo, Manong. Hindi po ligtas sa paligid. Alam kong nandito pa kung ano ang sumugod sa inyo. Wika ng binata. Habang nakatutok ang pana, iniikot niya ang tingin sa lugar. Pilit hinahanap kung saan magmumula ang nilalang. Nakahinga ng maluwagang binata nang makita si Tandang Escobar. Naglalakad dito papunta sa kanila. Ibaba mo yung pana mo, makakasakit ka lang Ano ba ang nangyari dito? Tanong ni Tandang Escobar. May kung anong sumalakay sa amin Hindi mapaliwanag ni amo pero tinangay nito ang mga tauhan niya papasok ng kagubatan. Tugon ni Ruben. Mukhang alam ko na kung ano ang may gawa nito. Magbadali kayo at doon tayo sa bahay. Mas ligtas kayo sa lugar. Sa susunod ko na ipapaliwanag. Ang mahalaga, makalis kayo sa lugar na ito. Wika ni Tandang Escobar. Mabilis namang inakay ni Ruben ang amo. Dinala sa tahanan ng matanda. Nagpaiwan naman ito para siguraduhin hindi sila masusundan.
Inihiga ni Ruben ang amo sa isang papag habang tinitignan ang katawan kung meron bang sugat. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakaengkwentro ng ganong uri ng nilalang. Hindi ko alam kung saan ito nanggaling eh. Nagulat ako dahil biglang lumitaw sa harapan ko ang halimaw. Wika ni Mang Brandon. Huwag po muna kayo magsalita, amo. Maaari pong makasama sa inyo ang sobrang pag-iisip. Tugon ni Ruben. Tumayo ito at kumuha ng mga halamang gamot sa labas ng bahay. Hindi sinasadya. Nakita ang isang aninong nakatago sa likod ng puno. Pasimple ang binata na hindi niya ito napansin. Patuloy lang sa pagkuha ng mga dahon. Bumalik sa loob ng kubo pagkatapos. Sumilip si Ruben sa maliit na siwang at muling nakita ang anino. Sa pagkakataong ito, figura ng isang taong nakatakip ang muka ang nakita niya. Dinampot ni Ruben ang pana. Itinutok ito kay Mang Brandon. Ano bang ginagawa mong bata ka? Ibaba mo yan at baka makasakit ka! Wika ni Mang Brandon. Pasensya na po, pero hindi niyo ako maluloko. Alam ko na ang lahat. Palabas niyo lang ang biglang pagkawala ng mga tauhan niyo. Tugon ni Ruben. Patuloy na nagkaila ang matanda. Ano bang sinasabi mo dyan? Sa palagay mo, pepekein ko ang pananakit sa akin. Ikaw mismo ang tumingin sa katawan ko, hindi ba? Wika ni Mang Brandon. Oo, ako nga ang tumingin. Taliwas sa kwento mo ang mga sinasabi ng pasamo sa katawan. Kung paniki ang sumalakay sa inyo, hindi ito magdudulot ng pasasabatok at bandang dibdib. Sinadya ang saktan para mawalan ng malay at ang mga tauhan nyo nakatago lang sa paligid. Ang totoo nyong pakay walang iba kung hindi si Tandang Escobar. Tugon ni Ruben. Tumayo ang matanda at tumawa ng malakas. Ang galing ah. Hindi nga ako nagkamali sa akala ko sa'yo. Matalas nga ang isipan mo, pero huli na ang lahat. Napapaligiran na ang bahay na ito at sa oras na pumasok ang matandang mambabarang na yon, hindi na siya makakaligtas. Wika ni Mang Brandon. At diyan ka nagkakamali. Pangkaraniwang matanda lang si Tandang Escobar. Hindi siya mambabarang. Tugon ni Ruben. Talagang wala kang alam. Gusto mo bang malaman ang tungkol sa iyong ama? Wika ni Mang Brandon. Nanlaki ang mga mata ni Ruben nang banggitin nito ang tungkol sa kanyang ama. Ano? Tungkol sa tatay ko? Magsalita ka. Wika ni Ruben. Hindi ko alam kung nagkataon ba ang lahat o sinadyang magkita tayo. Pero kasama ko sa pangangaso ang iyong ama bago siya mawala. Alam mo ba kung sinong may kagagawan? Walang iba kung hindi ang pinagtatanggol mong matanda. Pagpapaliwanag ni Mang Brandon. Napatay ng mabangis na hayop ang tatay ko, kaya hindi siya nakabalik. Huwag mo kong linlangin. Wika ni Ruben. Muling tumawa ng malakas si Mang Brandon at nagsalita. Namatay nga ba ang iyong ama? Mukhang nagpapaniwala ka sa isang malaking kasinungalingan, bata. Naroon ako nang mangyari ang lahat. Tanging ako lang ang nakaligtas sa aming pangkat. Tugon ni Mang Brandon. Bigla namang bumukas ang pintuan at pumasok ang malakas na hangin. Nabitawan ni Ruben ang palaso, dahilan para tamaan sa binti si Mang Brandon. Napasigaw ito dahil sa sakit. Kagad siyang napaluhod sa lupa. Pumasok naman sa kubo si Tandang Escobar. Huwag mong lasunin ang kasinungalingan ng isip ng binatang ito. Ruben, pumunta ka sa likuran ko. Bilisan mo!
Wika ni Tandang Escobar. Dali-dali namang naglakad si Ruben papunta sa likod nito. Habang si Mang Brandon naman, binubunot ang palasong bumaon sa kanyang binti. Hindi ko akalaing magkikita pa tayo uli. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, Tanda. Masaya ako dahil nagkaroon ng ikalawang pagkakataon para patayin ka at makaganti sa ginawa mo sa mga kapatid ko. Magaling ka rin eh. Hindi kita nakilala nung umpisa. Wika ni Mang Brandon habang bumubunot ng itak. Alam mong walang magagawa ang itak na yan sa kapangyarihan ko. Binalaan na kita una pa lang. Hindi kayo dapat pumapasok sa isang pinagbabawal na lugar. Pinagbayaran ng mga kapatid mo ang kanilang kasalanan. Samantalang ikaw ay nagpakaduwag. Nagtago sa likod ng isang mabuting tao. Tugon ni Tandang Escobar. Teka, ano pong ibig niyong sabihin? Sinong tao ang tinutukoy niyo? Tanong ni Ruben. Walang iba kung hindi ang iyong ama. Ginawa siyang pain ng duwag na ito para makatakas. Pagpapaliwanag ni Tandang Escobar. Teka, ano bang nangyayari? Gusto ko pong malaman ang katotohanan, Manong. Kung ganon, hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang buong pangyayari. Ikinumpas ni Mang Escobar ang kanyang kamay. Nawalan ng malay si Mang Brandon. Saka nito sinimula ng kwento. Ayon sa matanda, nangyari ang lahat ng sapilitang kunin ni Mang Brandon ang isang mutya sa gitna ng gubat. Ito ang binabantayan ni Tandang Escobar at bilang nag-iisang ermitanyo sa lugar. Katungkulan at panata niya, pangalagaan ng kanyang buhay ang nasabing mutya. Ito ang nagbibigay ng buhay sa kagulangan, kaya naman hindi hinayaan ng matanda na makuha ito ninuman. Ngunit sa kasamaang palad, nakalusot ang pangkat ni Mang Brandon. Matagumpay nila itong inilabas sa kagubatan. Lingid sa kalaman ng mga ito na ang kaakibat ng mutyang iyon ay ang sumpa ng kamatayan ng sino mang kaluluwang pumasok sa kagubatan. Nagsimulang kumalat ang kadiliman mula sa pinakasentro ng kagulangan. Dahil sa sobrang sukal ng lugar, hindi kagad nakalabas ang mga mangangaso. Kasama ni Mang Brandon ang ama ni Ruben. At para makaligtas sa kamatayan, inilagay ni Mang Brandon ang mutya sa bulsa ng ama ni Ruben. Itinulak ito pabalik. Kinain ng kadiliman ang ama ni Ruben. Magmula noon ay hindi na muli pang nakita. Hindi mapigilan ni Ruben ang galit nang marinig ang kwento ni Tandang Escobar. Sa hindi mapaliwanag na dahilan, alam niya na nagsasabi ng totoo ang matanda. Sinubukan kong iligtas ang iyong ama ng mga oras na yon, pero wala akong magawa. Dahil tanging ang mutya lang ang makakapagpasya kung papalayain ba siya o hindi na. Wika ni Tandang Escobar. Habang nag-uusap ang dalawa ay nagdatingan ang mga tauhan ni Mang Brandon. Walang tigil nilang pinaputukan ng kubo gamit ang kakayahan ng matanda. Nilukob nito sa kanyang roba si Ruben at inalis sa lugar. Napunta sila sa mataas na bahagi ng lupa, hindi kalayuan sa tahanan ng matanda. Tanaw ni Ruben kung paanong nabalot ng malalaking insekto ang kubo. Maging makamandag na ahas ay pumasok sa loob. Nagsigawan ang mga naroon hanggang sa tuluyan ng tumahimik ang kapaligiran. Hindi akalain ni Ruben na isang mambabarang ang matandang tumulong sa kanya. Totoo pala ang sinabi ni Amo. Isa kang mambabarang. Wika ni Ruben. Depende kung paano mong titignan ang ginawa ko. Pero ang totoo, isa kong ermitanyong malawak ang kaalaman sa lihim ng kalikasan.
Ang pambabarang ay isa lang sa mga taglay kong kakayahan. Ngayong tapos na tayo dito, anong balak mong gawin, bata? Tanong ni Tandang Escobar. Kung ako ang tatanungin, gusto kong makuha si tatay. Pero alam kong imposible na ang bagay na yun. Wika ni Ruben. Imposible nga ba? Sabihin mo sa akin, nung nangarap kang maging mangangaso, ano ang naging dahilan mo? Tanong ni Tandang Escobar. Siyempre ang mahanap si tatay. Yun lang naman ang tangi kong dahilan eh. Tugon ni Ruben. Hindi mo iniisip na imposible ang pangarap na yon dahil sa kagustuhan mong makita ang iyong ama. Tama ba? Tanong ni Tandang Escobar. Tama. Hindi ako nawalan ng pag-asa at tila ang pagkakataon na ang nag-adya na magkakilala kami ni Manong Brandon kaya ako nandito ngayon. Tugon ni Ruben. Sa tingin mo, bakit ka nandito? Hindi ko po alam eh. Siguro sa pag-asang makita uli si tatay. Tumpak! Kaya sabihin mo sa akin, paanong magiging imposible ang sinasabi mo? Nakalimutan mo ba ang sinabi ko kanina? Tanong ni Tandang Escobar. Sinabi kanina. Alin dun, Manong? Ang dami-dami mong sinabi. Tugon ni Ruben. Ang tungkol sa tagapagbantay ng mutya. Tungkol sa tagapagbantay ng mutya? Oo nga pala, no? Hindi mo na kailangan magsalita pa. Tumingin ka sa likuran mo. Lumingon si Ruben. Nakita ang pamilyar na imahe ng isang lalaki. Ito din ang figurang nakita niyang nakatago sa likod ng puno. Inakala ng binata na kasama nito ni Mang Brandon. Ruben, anak. Sa wakas dumating ka din. Alam mo ba ang pagpunta mo sa kagulangan ang siyang susi para matanggal ang sumpa sa akin? Nanlaki ang mga mata ni Ruben dahil ang taong nasa harapan ay ang ama na matagal nang hindi nakita. Tay, totoo po ba? Ikaw po ba talaga yan? Tanong ni Ruben. Tama ka, anak. Ako nga ito. Pasensya na kung hindi kita nasubaybayan sa paglaki ha. Pero masaya akong nakita ka ngayon. Isa ka ng ganap na binata. Napakalaki ng pagpapahalaga sa lahat ng bagay. Muling wika ng ama. Hindi naman kita sinisisi, tatay. Maging ako masaya na nakita ka. At sa wakas malaya ka na. Makakauwi ka na sa tahanan. Gaya ng pinangarap namin ni Lolo Mitoy. Wika na Ruben. Pero hindi pa tapos, anak. May isang bagay pa akong kailangang gawin. Muling wika ng ama. Hayaan mong tulungan ko kayo. Dito man lang makabawi ako eh. Wika ni Tandang Escobar. Ano po bang kailangang gawin? Si Brandon ay kasapi ng isang samahang nangongolekta ng mga elemento. Ang kanyang bodega, isang malaking kulungan ng mga nilalang na nahuhuli namin noon sa pangangaso. Hindi pangkaraniwang mga hayop ang hinuhuli namin. Pagpapaliwanag ng ama. Kung ganon, sasamahan ko po kayo, tay. Alam ko po kung nasaan ang bodega ni Mang Brandon. Pero may mga nakabantay sa lugar na yun eh. Hindi tayo basta-basta makakapasok. Wika ni Ruben. Kami na ang bahala doon. Kailangang pakawala ng mga elemento, lalo pat wala na si Brandon. Maaari silang mamatay. Muling wika ng ama. Aba, matagal-tagal na din akong hindi bumababa sa syudad ah. Ay sige, asahan mo ang tulong ko sa Tor. Wika ng matandang ermitanyo.
Kailangan ko po talaga ng tulong nyo, Manong. Matapos ang pag-uusap ay umalis na ang tatlo. Mabilis na lang narating ang tahanan ni Mang Brandon. Gamit ang kakayahan ni Tandang Escobar na makalapit sa isang lugar ng mabilisan. Nakapasok ang mga ito sa bakuran ng walang kahirap-hirap. Bagay na ipinagtataka ni Nilo nang makita nito si Ruben. O Ruben, sino itong mga kasama mo? Nasaan si Amo? Tanong ni Nilo. Sa kasamaang palad wala na si Amo. Kaya kung ako sa'yo uuwi na ako. Wawasakin namin ang lugar na to. Tugon ni Ruben. Naglakad ito papunta sa bodega at binuksan ang pintuan. Oy Ruben, anong ginagawa mo? Magagalit si... Hindi nito naituloy ang sasabihin. Biglang tumakbo papasok ng bodega si Sator. Kasunod nito si Tandang Escobar. Hindi na pumasok pa si Ruben. Kinausap nito ang kaibigan tungkol sa naganap. Ikinalulungkot ko, Nilo. Pero wala na si Mang Brandon. May ginawa silang hindi maganda sa kagulangan. Kaya naman pinarusahan sila. At ang laman ng bodegang ito, hindi mga gamit, kung hindi mga elemento. Mga nilalang na kinulong niya sa lugar. Pagpapaliwanag na Ruben. Ilang sandali pa nagpakita na ang mga elementong sinasabi ni Ruben. Nagulat si Nilo. Nagtakbuhan palabas ng bodega ang mga sigbin, ang gitay at mga tikbalang. Hindi kinaya ni Nilo ang mga nakikita kaya nahimatay ito. Maya-maya pa lumabas ng bodega sina Tandang Escobar at Sator. Tapos na ang misyon ko dito. Maaari na akong bumalik sa kagulangan. Ikaw naman, Sator, nagawa mo na ang dapat mong gawin kaya malaya ka na. Wika ni Tandang Escobar. Maraming salamat po sa inyo, Tanda. Sa wakas makakasama ko na din ang pamilya ko. Pero hindi dito nagtatapos ang aking katungkulan. Simula nang manatili ako sa loob ng kagulangan, naging panata ko na ang pangalagaan nito. Kaya itutuloy ko ang gawain iyon hanggat may hininga ko. Wika ni Sator. Kung ano man po ang sinimulan nyo, ipagpapatuloy ko, tay. Ito lang ang tanging magagawa ko para sa inyo. Wika ni Ruben. Matapos ang kaganapan, muling bumalik sina Sator at Ruben sa kanilang tahanan. Naroon nito sa paanan ng bundok. Hindi masukat ang saya ni Mang Mitoy dahil sa wakas nakita nito ang kanyang anak na noon ay inakalang patay na. Hindi naging madali ang lahat para sa kanila. Maraming pagsubok ang pinagdaanan ng mag-ama dahil sa sinumpaang tungkulin. Kabilang dito ang pagtigil sa mga mangangaso na nagtatangkang pumasok sa kagulangan. Samantalang si Tandang Escobar naman, hindi na muling nakitang bumaba ng bayan. May nakapagsabing nanatili ito sa pusod ng kagulangan para bantayan ang mutsyang bumubuhay dito. At dahil sa pagnanais na magampanan ng maayos ang katungkulan, hinanap ni Ruben ang matanda upang magpaturo ng mga nalalaman nito sa aral ng kalikasan. Hindi naman nabigo ang binata. Alam nito kung saan hahanapin si Tandang Escobar. Tignan mo nga naman, oo. Talagang napakatalas ng pang-amoy mo. Paano mo ko nahanap dito? Tanong ni Tandang Escobar. Sinundan ko lang ang halimuyak ng ginawa niyong kape. Kakaiba yung amoy nun eh. Bukod tangi sa lahat kaya mabilis kong nahanap. Hindi na ako magtatanong pa kung anong pakay mo. Sige, tuturuan kita. Pero ang tanong ko, handa ka bang harapin ang mga kaakibat na pagsubok? Tanong ni Tandang Escobar. Hindi ako maglalakbay ng ganito kalayo
kung hindi ako handang humarap sa mga pagsubok mo, tanda. Tugon ni Ruben. Kung ganon, simulan na natin ang pagsasanay. Pag-uusap ng dalawa. Sa paglipas ng mga taon, naging matagumpay si Ruben sa pagsasanay. Nang matapos ito, inutusan siya ng maestro na bumalik sa bayan upang manggamot. At bukod sa panggagamot, tinuruan din ni Tandang Escobar ang binata ng mga kaalaman ng barang. Ang kaalaman ng barang, gagamitin mo lamang kapag wala ng pag-asa o huli na ang lahat. Hindi ito ginagamit para manakit ng kapwa, Ruben. Wika ni Tandang Escobar. Huwag po kayo mag-alala, Tandang Escobar, dahil hindi po pananakit ang dahilan ko kung bakit ako nag-aral sa ilalim ng iyong paggabay. Wika ni Ruben. Kung ganon, humayo ka. Tuparin ang iyong misyon. Doon ka pa lamang matatawag na ermitanyo kapag nakumpleto mo ang 10,000 pamamaraan ng panggagamot. Lahat yan ang itinuro ko sa iyo. Tandaan mo, Ruben, hindi madali ang daan ng pagiging ermitanyo. Ang malakas na kapangyarihan, may kaakibat na mabigat na responsibilidad. Wika ni Tandang Escobar. Parang narinig ko na yan ah. Saan nga ba yun? Pero seryoso ako, tanda. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko sasayangin ang tinuro nyo. Pag-uusap ng dalawa. Sa pagdaan ng panahon, marami ang natulungan ni Ruben. Ni minsan hindi inakala ni Mang Mitoy na magiging manggagamot ang kaisa-isang apo. Ganun pa man, masaya ang matanda dahil nagkaroon ng kabuluhan ang buhay ng binata. Hindi man ito nakapagtapos ng pag-aaral, nakatulong naman ito sa maraming tao sa pamamagitan ng mga kaalamang natutunan. Taon din ang lumipas bago tuluyang makamtan ni Ruben ang kanyang minimithi, ang 10,000 pamamaraan ng panggagamot. Nagpa siya itong mamundok upang tahakin ang daan sa pagiging ermitanyo. Hindi naman tumutol ang ama dahil alam nitong tadhana ni Ruben ang maging kagaya ng kanyang guro. Mag-iingat ka, anak. Kung sakaling gustuin mong bumalik, nandito lang ang tahanan mo. Patuloy na mag-aantay sa'yo. Hindi ako makapaniwala ang anak kong nangarap na maging isang mangangaso ay magpapaka-ermitanyo. Wika ng matandang si Sator. Huwag po kayong mag-alala, tay. Mula sa kinaroroonan ko, natatanaw ko kayo. Hindi ko po tadhana ang maging mangangaso kung hindi maging tagapangalaga ng kagubatan. Tugon ni Ruben. Matapos ay nagpaalam na ito sa ama. Walang nagawa si Sator kung hindi pagmasdan ng anak na unti-unting naglalaho sa kadiliman ng gubat. Lolo, tara na po. Pumunta na po tayo sa bayan, bilisan nyo. Wika ng isang paslit. Ay sandali lang. Ikaw talagang bata ka eh. Manang-mana ka sa tatay mo. Sana lang, hindi mo rin maisipang maging ermitanyo. Ikaw na nga lang ang nag-iisang alaala niya sa akin eh. Tugon ni Sator habang kausap ang anak na iniwan ni Ruben. Bagaman nawala na si Ruben, napuna naman ng kanyang apo ang pangulila. Sa pamamagitan nito ni Benben, patuloy na namuhay ang alaala ng binata, maging ang aral na sinalo sa isang ermitanyong mampaparang. Konting opinion para sa kwento, syempre sobrang solid na naman ang storya natin. Pero may napansin lang ako na parang medyo tagilid sa kwento natin, ano? Si Mang Brandon, kumbaga
Nakilala niya na si Tandang Escobar eh. Kaso nga lang nagkaroon sila ng pagkakataon. Humingi ng tubig si Tandang Escobar. Tapos nakita din naman siya ni Mang Brandon. Siya pa nga yung nag-utos na magbigay ng tubig. Para naisip ko lang kung bakit hindi nakilala ni Mang Brandon na yun yung hinahanap niya na mambabarang. Hindi ko alam kung gumamit ng sabulag or gumamit ng orasyon si Tandang Escobar para hindi siya makilala. Kayo ba sa palagay niyo mga kabayan? Ano kaya yun nangyari? Kayo nang bahalang humusga. Paalam.